Magandang hapon po, Colonel Osierto. Magandang hapon po. Kanina, nag-interpellate yung isang koliga ko rito. May binanggit ka na may patong sa ulo mo na 50 million pesos. Hindi po ba? Opo. Sa tingin mo, Colonel Osierto, bakit naisipan mong nasabi mong meron kang patong sa ulo mo na 50 million pesos? During po nung hearing sa Blue Ribbon, lumabas na po yung informasyon na yan na meron na pong patong yung ulo namin. Kami po ni Director Pardo. At talo na nung lumabas yung matrix laban sa amin, na ako yung nasa taas, na nasa baba sila Director Pardo at Lito Perote at Jerry Liwanag, mga iba pang kasamahan namin. So, noong pa po, yung hearing pa lang po ng Senate sa Blue Ribbon, meron na pong patong yan. Sa tingin mo, Colonel Osierto, sinong may pakana na patungan yung ulo mo ng 50 million pesos? Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Sa anong rason po na plano kang ipaligpit? Dahil po dun sa ginawa kong report, na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Okay, Colonel Osierto, gaano ka nakatagal sa serbisyo nung nandun ka pa? Nagsimula po ako as cadet, 1984. Graduate po ako 1989. So, ganun po kahaba ang aking pagsiservisyo po. Kailan kayo nahinto? Hanggang kailan anong taon kayo hanggang nagserbisyo? Hanggang 2018 po. According to the reports, kayo po ay na-dismiss sa serbisyo? Opo, dahil po doon sa AK-47 na ibinibintang sa akin na ako nag-smuggle at ako nagbigay sa NPA. And marami din ang nag-akusa sa inyo, may mga nag-file ng kaso po sa inyo. Totoo po ba yun? Ang nag-file lang po ng kaso sa amin yung tungkol diyan sa magnetic lifter na inimbestigahan namin. Kilala niyo po ba si Jimmy Guban? Opo. Siya po yung aking kinakausap o counterpart sa Bureau of Customs. Isa ba si Mr. Jimmy Guban na nag-akusa sa inyo? Siya po yung testimony po niya ang naging basis. Actually, Colonel Osierto, nung first hearing ng Quadcom, isa si Mr. Jimmy Guban na nag-testify doon sa Quadcom sa Pampanga. Nagbigay po siya ng sinumpaang salaysay. Base doon sa sinumpaang salaysay niya, sa paragraph 9, binanggit po ang pangalan ninyo. And I'd like to read it in toto para maintindihan ninyo. Between the months of May and June 2018, Colonel Eduardo Osierto shared to me additional intelligence report about shipment of illegal drugs at the Bureau of Customs, and that through profiling, backtracking, and tracing of documents, we were able to find out overstaying cargoes, one of which was the Vicaba trading shipment. Upon discovery thereof, I instructed my staff to verify an improper consignment, etc., etc. So, kayo po ang nagbigay ng intel report kay Jimmy Guban regarding this container na overstaying ng Vicaba Trading? Opo, at binigay ko rin po yan the same information kay Director Pajardo ng PIDEA. Tapos ito po bang container ng Vicaba Trading, dito nakalagay yung dalawang magnetic lifter? Opo, yun po yung nakuha. Saan nyo nakuha yung intelligence report? Binigay po ng confidential informant.
And then, nang nag-usap kayo ni Jimmy Guban, ano pong sinabi mo sa kanya? Binigay ko po yung informasyon. Sabi ko, hanapin kung nandyan. Pwede mo bang i-detalye dito yung intelligence report na binigay mo kay Jimmy Guban para naman malaman natin ano talaga eksakto ang sinabi mo sa kanya? Dahil ito po ay para malaman natin kasi doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, nakakonekta po dito po yung mga pangalan nila Michael Yang, yung Davao Group, at kung sino-sino pong iba. So gusto ko rin po namin malaman sa bibig ho ninyo, ano ba talagang nalalaman ninyo parte dito sa yung illegal drugs na shipment na worth 6.2 billion pesos? Ano ba talaga yung eksaktong sinabi ninyo kay Jimmy Guban? Bago pa po na-discover yung Bicaba, ay nagbibigay na po ako ng information sa kanya. Pag meron ako natatanggap information na meron dumarating, ibinabato ko po sa kanya. Nung dyan naman po sa Bicaba, ang binigay kong informasyon sa kanya is merong dumating na allegedly abandona. Ang nakalagay doon sa bill of lading as door frame po yata yun eh. So ang ano ko sa kanya is hanapin yung abandon na na container van. Parang ibinigay ko yata sa kanya ang number nung bill of lading yata eh. Hindi ko na po matandaan yung eksaktong mga detalye. Yung Colonel Pero Asiato, yung may-ari ba ng shipment, yung Mr. Pony Chen? Actually, hindi po siya yung sa intelligence report ko po, ang may-ari po ay ang lumalabas po sa akin is Taiwanese. Pero kasi po yung based dun sa backtracking na nung mahuli, kung sino yung nag-rent, kung sino yung nag-utos sa Bicaba, doon na po lumabas yung pangalan na yung sinasabi niyong pangalan. So hindi ho ninyo ma-ascertain na itong si Pony Chen nga ang may-ari ng container? Hindi po. Ano na po yan, yung backtracking investigation na po yung lumabas yung pangalan niya. So anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Asierto. Ngayon, doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Nag-meet po kami ni Benny Antiporda nung nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Ano po uli? Pakiulit po. Colonel Asierto, sinabi mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpaang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Wala po. Kinausap po ako ni Benny Antiporda. Parang ang context niya po ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jimmy Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Antiporda na pagsabihan si Jimmy Guban na wag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba? Ganun pagkakaintindi ko? Si Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan doon sa illegal shipment? Hindi ko rin po alam. Ang sabi lang po ni Benny Antiporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Hindi ko naman po, wala po akong informasyon tungkol kay Charlie Tan.
Okay, Ang gusto but lang anyway, niyang sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your huwag banggitin siya. yes, Colonel Asiento, okay na yon. Basta it is on record, according to your testimony just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Anteporda, and Benny Anteporda told you not to mention a Charlie Tan. Okay, now, kilala mo ba itong Paul Gutierrez? Ay, hindi po. Hindi mo kilala to. Itong si Councilor Nilo Small Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko po Hindi kilala. din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito. Wala po. Wala po. Alam mo ba na itong si Small Abiliera ay according to the testimony of Jimmy Guban, trusted man daw ni Michael Yang. Alam mo ba ito? Posible po kasi tiga Davao po yan eh. Meron po bang sinabi sa iyo si Benny Anteporda? Aside from doon na wag banggitin si Charlie Tan, meron pa ba siyang sinabi na ibang personahe na wag banggitin? Wala na po. Yung lang pong si Charlie Tan lang po nabanggit niya. Sigurado kayo na wala namang yung pampangalan kasi sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, merong mga personahe from Davao na pinagbantaan si Jimmy Guban na wag banggitin to anyone or during the Senate Blue Ribbon Committee hearings na wag banggitin para hindi may konekta yung mga pangalan nitong mga tao doon sa illegal drug shipment. Hindi ba sinabi si Jimmy Porda sa iyo? Wala po. Si ano lang po ang nabanggit na. Si Charlie Tan lang po. So in short, talagang yung information lang na binigay mo kay Jimmy Guban was regarding the container that has been overstaying in that area. Then doon na nagsimula ang mga ikangang paghuli ni Jimmy Guban doon sa illegal drug shipment. Hindi po ba? Opo. Okay, Opo, Jimmy. opo. Andito Tama si, po yun. andito si Jimmy Guban ngayon. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay ng intelligence report sa iyo na merong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sites ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records, ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Iyak na. Iyak na. Iyak na. Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Asierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Asierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez.
Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina, paano Your nyo Honors, thank you nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nag-ano lang ako, nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, Your Honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lasierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa droga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor. Ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong senator at the chairman. Jimmy, Congressman. Jimmy, paalala lang kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka, no? Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa isyong ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Colonel Lasierto. Okay, sige, And we are salamat. both alive. Thank you for Your Honor. May Congressman apology. Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina binanggit ni Colonel Lasierto na siya ang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding doon sa shipment ng Bicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano ang ginawa ninyo? Your Honor, ang nag-implement po niyan ay joint ng PDEA at saka ng Customs. In fact, witness din po doon si Colonel Lasierto. Si Colonel Pajardo, then Director ng National Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Lasierto. Din ay do may homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack, kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli na totally na pinpoint namin at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Lasierto's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay ang halos mga kasamahan namin para po mahuli yan.